Alright, magandang araw po and welcome back sa JCT Moto. And today ay susubukan natin itong bagong second hand natin na motor. Ito ay Kawasaki Z900 SE 2025. Napaka bago pa ng motor na ito, 2025 model. Mga ilang araw na rin to sa atin nung nakuha natin, pero hindi pa natin na vlog, kapal pa ng gulong dahil busy tayo. Ito, nagbabuffing tayo ng sasakyan. Tingnan nyo, kintab na, halos wala ng mga swirl marks. Kitang kita tayo sa reflection, whereas dito sa kabila ang dami pang mga gas swirl marks. Ayan, kinabibisihan natin yan. Expander 2025 model, binibenta din natin yan, pero i-detail muna natin. And Suzuki Espresso 2025 ay available pa rin. At itong Z900 is 2025 model din. Subukan natin ito ngayon. Bigyan natin ng oras na may vlog dahil mga ilang araw na rin to siya sa atin. Ayan siya, napaka-pogi. Naka all-in suspension, Yoshimura exhaust, colored na ang display nito, unlike nung previous na gen. Ayan, may quick shift, bi-directional, up and down. Ayan o, Kawasaki Z900 SE 2025 model. So yun po, samahan niyo po ko ngayong araw. Binaba natin dahil maingay ito. Cold start. Ayan, naka full system kasi. Hindi, actually mayroon pa itong catalytic. Hindi siya masyadong maingay talaga pag bumaba na yung ganyang minor. Pero from cold start na mataas bang minor niya, maingay siya. Kaya tinulak natin ng malayo-layo. Yun o, astig ng forma niya. Ang tapang, parang galit na galit ang itsura. Mas aggressive ang dating niya ngayon. Ayun o, bumaba na minor niya. Medyo humupa ng kanyang ingay. So mas maingay ito kapag may kapag tinanggal itong catalytic converter niya. So hindi pa talaga siya full system. Ayan, subukan natin. Ilan ba? 44 at 60 pwede na. Ang ganda ng kanyang dash. Panalo itong motor na ito. Subukan natin si Z900 SE 2025. Timing lang tayo ngayon, parang uulan. Sige lang, rain or shine. Nakapag-motor naman tayo ulit ng malaking motor. Laging gamit kasi natin si Honda Beat. Maganda ang bagong Z900 kasi may quick shift at auto flip na siya. And feel ko na medyo malakas siya compared kay MT-09. Pero si MT-09 mas malakas ang torque niya. Madali siyang umangat from low to mid power niya, lakas. Kailangan na pala natin ipa-service itong motor dahil due na. Anyway, i-enjoy muna natin bago natin ipa-PMS, or tayo na lang mag-PMS. Sarap ng quick shift niya. Smooth naman pala ang quick shifter niya. Akala ko matigas.
na uulan. May na pa naman ang ulan. So enjoy lang natin. Mabisik. Naka tail tidy. So bisik sa likod. Yan lamang ang downside pag naka tail tidy ka. Sigurado ang bisik sa likod. Ganda ng panel gauge nya. Actually dalawang option ito. Pwede yung parang may gyro siya, parang aeroplano. Pero mas gusto ko ito, mas simple. Ikot tayo sa may bandang Turil. Dito na tayo sa kaliwa. Ayoko dumaan doon, basa. And yung ingay ng muffler ay tamang-tama lang. Hindi masyadong bulakaw. May catalytic pa kasi. Hindi pa natanggal ang catalytic niya, pero maybe stay lang natin na may catalytic. At least hindi masyadong nagpapapansin. Mas malakas pa nga yung exhaust ni MT-09, nakaraan yung itim. Sa kaliwa. Sana hindi ma-traffic. Sarap niyang gamitin. Mas mabigat siya kay MT-09, pero pag tumakbo na magaan pa rin. Very light. Parang naka MT-15 ka lang sa gaan niya. Akala ko sobrang bigat niya kasi around 200 kilograms. Si MT-09 nasa 190 kilograms ata. So konti lang naman yung weight difference nila, pero advantage din yan. Mas well planted ang mabigat, well planted sa kalsada. Kumusta kayo? Nagre-record ba? Tagal-tagal hindi nakapag-vlog ng motor. Actually matagal na hindi nag-vlog dahil busy sa trabaho at saka sa mga benta nating sasakyan. Yung kaninang umaga, buong umaga ay nag-buffing lamang ako ng sasakyan. Nag-detail ako ng yung hindi pala expander, Livina, Nissan Livina 2025, yung itim kanina. Masarap talaga yung si Z900. Masarap siya talaga. Maybe sunod na off natin ay i-change oil natin ito. Due for change oil nito. Hindi pa naman maitim yung kanyang oil, pero from last change oil niya ay 4,000 kilometers na dapat change oil na ito. Yung habit natin 3,000 na ay nag-change oil na tayo. Diba yan? Maganda kasi pag tayo lang mag DIY change oil ay mas makatipid tayo. Tipid tayo ng labor, and ayun, gamit naman tayo ng oil filter na compatible, hindi naman kamahalan, and
oil na hindi rin kamahalan, pero same viscosity lamang. Tamang takbo lang. Oh, sarap ng suspension niya. Naka-Showa kasi sa harap at likod ay Öhlins, and meron pala itong cruise control. So parang yung sa MT-10 na mayroon siya cruise control. Tatakbo na lang ng kusa kahit hindi na natin bigay ng gasolinador. Activate natin ha. Well, dapat naka third gear. Yan o, naka set ang cruise control natin. Yan o, hindi tayo nakahawak sa gas, hindi tayo nakapiga, pero naka-maintain siya ng 65. Yan advantage ng cruise control. So long ride, straight, ayaw mo mapagod o makarelax ang kamay mo, ay gamitan mo lang ng cruise control. Pag deactivate ay piga ng clutch, brake, or deactivate mo ulit ang button ng cruise control. Yun na. Sarap ng tunog niya. Ibang tunog talaga ng inline 4. Typical music to the ears. Tunog Z1 at yung ZX-10 inline 4 kasi. Wala na yung coffee shop doon. Bago na, close na kagad. Kanan tayo. Nagre-record pa. Na rin ang ulan. Yun lang kasi kahit tayo nakabag-break ang konti. Ang napansin ko lang sa Z900 na ito, ewan ko lang sa ibang Z900, pero meron siyang vibration. Parang same din sa Z1, may vibration din. Ganun siguro talaga pag inline 4. Sa MT-09 ay walang vibration. Kahit yung nasubukan din natin pala saglit yung R1 ni Mojo, walang vibration. Hindi lang natin i-vlog yung pag-try natin ng motor ni Mojo dahil madalian lamang, and gabi na. Slow down, school zone.
sarap ng tunog niya. Talagang music na music. Music na music sa tenga. Downshift. Ayaw tumigil ng ulan. Hindi naman malakas ang ulan. Andaan tayo dito dahil corner intersection, prone sa aksidente pag intersection. Ito busy corner ay dapat minor. Parang malakas ang ulan doon sa unahan. Wow, malakas ng ulan. Hanap siguro tayo ng masilungan. From timing ang vlog natin kay Z9 at umulan. Ligo na lang tayo. Hindi pa tayo nakasubok na mag-vlog na maulan. Bukan natin maligo, magbasa-basa sa ulan. Yun lang, puti-putikan ng motor. Maulan. Sana hindi masira ang camera natin, kasi naka-external mic tayo. Baka pasukan ng tubig sa may port, microphone port. Malaman na yan pag masira. Pag nasira, tapos na, wala na tayong vlog. Ulan. Sabi ko na, uulan. Malakas dito ang ulan. Sigurado ang likod natin marumi na. Kasi naka-tail tayo din. Lakas ng ulan dito. Enjoy lang. Minsan lang tayo magmotor Mga 4 days na ata itong motor sa atin. Ngayon lang natin ilabas. Ayun na, umuupa na dito banda. Puro yung likod natin, feel ko nabasa na sa pisik. Parang ZX-10R siya na medyo jerky sa low RPM pag mahina yung takbo mo. Mas compare ko lang ulit kay MT-09, mas smooth si MT-09 pag low RPM. Maganda ang kagat ng brake dahil naka Brembo M4 caliper. Kamusta ang bag natin? Baka mahulog. Open.
ang ating lens. Open natin saglit. Ay tatawid. Naulanan. First time mag vlog sa Z9, inaabot pa ng ulan. Kaya nagkapote tayo kasi alam kong uulan. Oo, yun lang. Dumihan na naman ang motor, pati ang sapatos natin. Ganda pa naman sapatos natin. Bagong linis. Hindi bagong linis. Sarap kasi suotin ng sapatos pag bagong linis. Kaya lang naulanan ka agad. Cut muna natin ang video. Matraffic, mapuboard kayo. Turil na tayo. Saglit lang, lalo na kung hindi sana umulan. Balik na tayo ng bahay. Nagre-record? Kala ko wala. Memorable ang break natin kay Z9 dahil naulan. Tatawid yan, tutuloy yan. Dumulas yung gulong. Buti na lang may traction control siya. Malakas yung ikot ng gulong, tapos madulas ang sahig. Yan ang purpose ng traction control. I-control yung ikot ng gulong para hindi tuluyang madulas ang motor. Yan advantage yung mga riding age. Yun din ang lamang ng Z900 ngayon. Jump pack na siya ng features. Ibabangga na rin kay MT-09 ang features niya. Meron na siyang mga IMU, 6-axis, traction control, quick shift auto blip. Unlike nung previous gen, wala pa. Kahit yung SE ng nakaraan ay wala pa ang mga riding aids, maliban sa ABS lamang. Pero yung ngayon, ayun na, maganda na. Kompleto na siya ng riding aids. Maganda tayo. Baka madulas tayo. Kasi kahit na sabihin natin may slide control, traction control ang motor mo, pero pag malasin ka ay madudulas ka pa rin talaga. Aksidente ka pa rin. Sarap ng ligo natin. Ang inaalala ko lang ang ating camera. Baka masira ang camera natin. Open kasi ang port na microphone, pwede pasukan ng tubig. Otherwise kung naka wireless tayo ay safe yung camera natin.
Nagdulas na naman. Napapiga ako eh ng malakas. Dumulas. Laking tulong ng traction control. Nakalawa na. Nakadalawang gamit na si traction control. Nagre-record pa. Buhay pang motor. Ay, ang motor. Ang action camera. Dalawang beses na tayo muntikan ma-slide. Buti na lang may traction control. Kumagat ang traction control. Sarap ng tunog niya. Sarap pakinggan. Uy, grabe taxi. Pwede rin dito tayo magpa-change oil sa Motomeco. Specialized din sila sa Kawasaki at KTM para hindi na tayo mag-effort. Ang linis ng motor natin kanina. Ayun, basang-basa tayo. Grabe. Dito banda ay maulan din. Tayo dahil matao. Yun o, may tatawid. Township. Wala akong masabi. Maganda ang Z900 SE 2025. Worth it sa mga nagbabalak maghanap ng first big bike nila. Maganda siya. Halos di naman nagkakalayo ang presyo nila ng MT-09. And ang isang maganda sa Z9 ay tubular frame, kaya mas matibay. Issue kasi kay MT-09 ay yung pag-crack ng frame, pero as long as tama yung mga torque spec na nilagay mong crash guard o slider ay safe naman. Yun lang, manipis kasi ang frame ni MT-09 ngayon. Habol kasi ng Yamaha ay mapagaan siya, pero sacrifice yung kanyang durability ng frame. So pagdating sa patibayan, mas matigas pa rin ang frame ng Z9 dahil tubular frame. Ay na wrench. So ibig sabihin kailangan na magpa-service. So dapat ma-change oil na natin ito. 3.6 liters ata ang kailangan sa Z900. Tapos yun, oil filter. Yun lang. More or less mga 2,000 kung DIY ang gagawin natin. So yan, tapusin natin ang vlog natin. Hindi na rin tayo mag-enjoy dahil maulan at malamang paakyat natin ay traffic na. So yun po mga kaibigan, yun, narumihan na kagad. Yun po mga kaibigan, and maraming salamat sa pagsama ninyo ngayong araw, and welcome back sa JCT Moto sa panibagong vlog natin with Z900 2025 SE. So yun po, see you on the next vlog. Paalam.